ihinto mo ang paghabol ngayon din bago pa magsisi ang lahat. Yon. Ito mga utol, no? Pag sinabi nating lahat, ibig sabihin, damay-damay po talaga or madadamay talaga yung karamihan. Kaya, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na dapat ihinto mo yung paghahabol. Kasi sa paghahabol utol, no? Actually, sa totoo lang, wala ka naman talagang mapapala dyan. Mas lalo mo lang binababa ang pagkatao mo. Sa paghahabol is wala po itong magandang maidudulot sa sarili mo or sa buhay mo. Yes, even nga sa partner mo, na buong akala mo kapag hinabol mo is tataas yung pagtingin niya sa'yo, na mas lalo kang re-respetuhin, na mas lalo kanyang mamahalin. Which is hindi po. Okay? Kabaliktaran ang mangyayari utol. Na instead na ang buong akala mo, kapag hinahabol-habol mo siya ay, yes, pinapakita natin na sobrang mahal mo siya. Pero yung hindi mo alam, pagdating sa partner mo ay hindi niya nakikita na sobrang mahal mo siya. Kundi yung nakikita niya is kahabol-habol talaga siya. Yes. So ngayon, sa topic natin, na kung bakit nga ba madadamay ang lahat. Okay? Na bago pa magsisisi din yung lahat-lahat. Ganun na nga no, sa paghabol kasi ay once na hinahabol mo yung isang tao or yung isang partner ay mas lalo mo lang pinapalaki yung ulo neto. Hindi mo ba alam utol na kung bakit ang dami ng manloloko sa ngayon? No, ang daming babaero, mapababae mapalalaki. Ang dami na ring mga lalakero na babae. Kasi nga dahil lang din sa mga tao na habol ng habol na mas lalo nilang pinapalaki yung ulo ng isang tao din or ng isang partner. The more kasi na hinahabol mo siya utol, the more mo siyang binibigyan no, ng validation or ng confirmation na ganito talaga siya kabait, ganito talaga siya ka mabuti klaseng tao. Kasi hinabol-habol mo eh. Ibig sabihin yung worth neto is sobrang taas or yung value niya ay masyadong nangingibabaw. Kasi habol ka ng habol. So, ito nga ang magiging epekto din kaya dumadami talaga yung manloloko sa ngayon dahil nga rin sa gawain mo ng paghahabol. Ito na, dito na natin masasabi na nadadama yung karamihan na mas lalong pinagsisisihan din ng lahat na uy bakit kasi ang dami ng babaero sa ngayon. Yung pala yung hindi mo alam is dahil lang din sa kapwa mo mismo na babae na habol ng habol sa lalaking yun. Kaya dumadami ang babaero sa ngayon. Kaya dumadami ang manloloko sa ngayon. Dahil sa mga taong naghahabol sa kanila. Sa paghahabol ninyo utol no? Kaya nga, mas lalo pa siyang nagiging babaero kasi the more na hinahabol-habol mo is the more din silang lumalakas. Kaya nga ito ngayon. No? The more pang nambababae. Mas lalo pa nilang tinitignan. Mas lalo pa nilang sinisik yung validation na yun kung totoo nga. So ngayon, kung may babae silang napapasagot, kung may babaeng nahulog yung loob sa kanila, and then kapag umatras sila is habol ng habol, is yes, dito nga nila nako-confirm na siya na klaseng lalaki ay kahabol-habol talaga. Oh, no. Ibig sabihin ganun siya kapogi. Ibig sabihin ganun siya kamabait. Ganun siya kabuti na klaseng tao. Na kahit niloloko ka na niya, hinabol-habol mo pa din. See? So wala kang pagsubok or wala kang parusa na maibibigay sa kanya sa pamamagitan ng paghahabol mo. Wala talagang magandang maidudulot yung paghahabol utol. Mapababae mapalalaki. No, even sa mga kapwa ko ng mga kalalakihan, wag na huwag talaga kayong ding maghabol. And then sa mga kababaihan din, wag na huwag rin talaga kayong maghabol. Kapag inaayawan kayo, kapag inaatrasan kayo, kapag niloloko kayo, kapag binabaliwala kayo, huwag ninyong habulin. Hayaan nyo. Kasi uulitin ko ha, yung totoong nagmamahal na tao ay hindi mo na yan kailangan habulin. Kusa po yan babalik. Kusa po yan magmamakaawa sa'yo. Kusa po yan nahihingi ng pasensya or ng tawad sa'yo, napatawarin siya dahil nagkasala siya, dahil ganun pa man is binamahal ka niya. Yes, kung nagkamali man siya is
siya mismo ay aamin. Kasi nga, minamahal ka ng taong ito. So, kung mahal ka talaga ng taong ito, hindi mo na kailangan magpakandahirap, utol. Hayaan mo siya. Okay, kung hindi ka man kinikibo sa ngayon, hayaan mo. And then, hindi rin na porket binalikan ka ng taong ito. Halimbawa, someday, after a week, after 2 weeks, after 3 weeks, after a month or 2 months, no, bago siya nagparamdam, is kakagat ka lang din naman kaagad. Or sasagutin mo din siya kaagad. Or magiging responsive ka lang din. No, yung tipong naghihintay ka lang sa kanya. So, pareho lang din ito na parang patay na patay ka pa rin sa kanya. Napuging-pugi ka pa rin sa kanya. Na parang binibigyan mo lang din siya ng validation na nandito ka lang talaga na naghihintay sa kanya. Oh no! Na kahit binaliwala ka na kahit niloko ka na kahit inechapwera ka na, is andyan ka pa din. So kung ako ba naman, ito ha, kasi naranasan ko rin ito eh. Kung ito yung pinapakita ng babae sa akin na, uy, niloko ko na yung babaeng ito. But, bakit after a month is, nung nagparamdam na ako, bakit andito pa rin siya? Bakit tinatanggap niya pa rin ako? Bakit nagiging responsive pa rin siya sa akin? Bakit nagre-reply pa rin? No, ina-entertain pa rin ako. So, ibig sabihin ay may butas pa ako na pwede ko siyang lusutan. Na pwede ko pa siyang bulahin. Yes, na pwede ko pa siyang pakinabangan. Even sa pangangamusta lang, kung minsan kasi, kakamustahin ka lang ng lalaki sa ibang dahilan. Sinusubukan ka lang na hindi mo na kailangan bigyan ng kahulugan, utol. Na, Kuya Kiko, bakit ako kinamusta ng ex ko? Kung minsan kasi is wala na naman talagang kahulugan yan, kundi kakamustahin ka lang, tinitignan lang yung reaction mo. Na kung kakagat ka, and then boom, dito kanya papatusin ulit, dito kanya gigibain ulit. So ganun po yun. Ha? So again mga utol please, kung pwede lang, kayong mga babae, na kapwa ninyo babae sa babae, ay magtulungan kayo. Kapag niloloko kayo ng isang lalaki, huwag nyo namang habulin. Kasi the more na hinahabol mo, yung hindi ninyo alam, ang magiging resulta nito is marami pa po yung lolokohin or papaiyakin na babae. Hindi lang ikaw. Kasi nga sa paghahabol mo, pinakita mo lang sa kanya na, uy, ikaw na lalaki, sobrang pogi mo, hinahabol-habol kita. Kaya ayun, the more niya talaga itong susubukan pa sa ibang babae. Uy, ganun ako kapogi. Hinabol-habol ako ng babaeng yun. So ngayon, bakit ako matakot na mawala siya? Kasi sigurado hahabol-habulin din ako ng ibang babae kasi pinakita niya or pinaramdam niya sa akin na kahabol-habol ako eh. So ngayon, susubukan ko sa ibang babae. So ganun po. Ha? Kaya nga talaga dumadami yung manloloko sa ngayon. Kung nagtataka kayo, yes Kuya Kiko, bakit ganun? Sa society natin sa ngayon or sa generation natin sa ngayon, is bakit napakasobra na ng daming manloloko. Dahil din po yan sa mga martir. Dahil po yan sa mga desperado na tao na habol ng habol. Kayo ang nagpapalakas sa kanila actually. Yes. Okay? So kung ikaw mismo na babae hindi mo hinahabol, sinusupalpal mo kaagad, edi mabawas-bawasan pa natin yung mga maloloko. Kasi sa'yo pa lang is natuldukan mo na siya kaagad na hindi pala siya kahabol-habol. Then, mabavalidate niya sa sarili niya na, uy, hindi pala ganun kataas yung karisma ko, hindi pala ganun kataas yung value ko. So ngayon, mas lalo siyang manliliit. Kesa pinapalakas mo utol sa pamamagitan po ng paghahabol. Okay? So yun lang po, sana naunawaan ninyo yung about sa sinasabi ko dito. Gawin nyo lang po, magpakatatag po kayo utol. Kung gusto mo siyang habulin, please lang, pigilan mo yung damdamin or yung sarili mo. Maraming salamat. So ingat kayo. By the way, sa mga gusto ako makausap one-on-one, yes, puntahan nyo po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. PM nyo po ako doon and mag-usap-usap tayo. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lang